Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondy TV mo. Bago tayo magpatuloy, hi, shoutout ko lang muna itong mga tolponatics, na patuloy pa rin sumusuporta at nagpapaloko sa kanilang iniidolong si Senador Rapi Tulfo. At siyempre, shoutout dyan sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Yun na nga, pag-usapan natin itong tungkol kay Senador Rapi Tulfo. Dapat na bang itigil nitong si Senador Rapi Tulfo yung kanyang programa, itong Wanted sa radyo at itong Rapi Tulfo in Action, dahil nga malinaw na ito'y conflict of interest dahil nga siya ay isang halal na senador. At biruin nyo yan mga kababayan, sa isang linggo ay 3 bisis lang siya pumapasok sa Senado, tapos 2 araw naman sa kanyang programa sa Wanted sa radyo at itong Rapi Tulfo in Action. Pero yung sahod niya ay buo naman. Sabi nga ng ating mga kababayan, isang malaking kalukuhan. 3 araw lang yung pasok ni Senador Rapi Tulfo, pero nga buo yung sinasahod ni Senador Rapi Tulfo ng ating pamahalaan. Nagaling naman yung pira sa ating mga kababayan. Nabuhis nga ng ating mga kababayan, ang swerte naman ni Senador Rapi Tulfo. Doble-doble yung kita, may kita pa sa Senado na wala man lang katapyas-tapyas. Tapos yung kita niya sa kanyang YouTube channel, itong Rapi Tulfo in Action at itong Wanted sa radyo, ay talagang milyon-milyon po ang kinikita ni Senador Rapi Tulfo. Kaya dapat mamili na siya. Ano ba yung gusto niya? Magiging senador ba o magiging isang broadcaster na lang? Kasi nga hindi na maganda, marami nang nakakapansin na itong si Senador Rapi Tulfo ay pumupunta lang sa Senado pag yung pinag-uusapan ay viral. At minsan, yung nagagaling sa kanyang programa na dinadala niya sa Senado, mayroon nga nagsasabi dapat ang itawag sa Senado ay Rapi Tulfo in Action sa Senado. Yan lang mga kababayan, para mas maliwanag yung inyong panonood. Ito si Attorney Claire Castro. Sa mga gustong mapanood ang kabuang video na ito, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Batas with Attorney Claire Castro. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Mainit ang pinag-uusapan ngayon ang epekto ng panahon. Hindi lang sa kalusugan, kung hindi pati partner, sa kuryente, sa tubig. Samantala sabi ko, kung sa kuryente pag-uusapan, hindi ba pwedeng magagamit itong init ng panahon ngayon? Oo. Di ba? Dapat sana, partner. Pwede itong gamitin. Kaysa sa sasabihin natin, naku, grabing epekto nito. Magkakaroon tayo ng kakulangan sa... Napaka-ironic, di ba, partner? Yes. Napaka-ironic. Kaya sa akin lang, partner, Ako, hindi ko alam, Siyempre, dapat makipagtulungan. Sa akin lang, mga kayubi. Dapat makipagtulungan since sa Committee on Energy si Senator Rapi Tulfo. Makipagtulungan na siya sa Department of Energy. Anong pwedeng gawin? Diba? Anong pwedeng gawing batas? Anong pwedeng maitulong para malaman natin, di ba? Kahit na yung mga magaling mag-invent, partner. No? Wag yung invent ng kwento, partner. Mag-invent ng mga ginong klaseng kaparaanan para maibsan ang kahirapan pagtungkol sa enerhiya, partner. Kaya lang sabi nga natin, meron ba tayong hearing? Meron ba tayong nadidinig na hearing about sa problem sa energy sa Senado? Parang wala eh. Diba mga kayubi? Ay, ayun, ito lang sa akin, diba? Tingin ko, it's about time talaga. Well, Senator Tulfo naman, kilala naman siya sa mga ginagawa niya, di ba? Kilala siya sa RTIA, kilala siya sa mga tinutulungan niya. Pero tingin ko bilang senador, mag-focus muna siya as senator, partner. With this, sa mga kalagayan natin ngayon, kasi tingin ko dapat yung focus ng individual na problema, hayaan na lang natin yan sa programa niya. Okay. Tapos siya, focus na lang siya sa pagiging senador niya. What do you think? Well, medyo din partner yan. Medyo mahirap din yan eh. Mahirap siyang magdesisyon.
Para sa mga ganong klase Kasi, mga bagay. Inisip naman niya na kasi before, nung tumakbo siya, pag pinapili siya, ang pipiliin niya, being a broadcaster, senator, Kasi pipiliin niya dyan siya maging nakilala, broadcaster. partner eh. At dahil dyan, sa kanyang program bilang isang mamamahayag, sinuportahan siya ng taong bayan. Ano nangyayari kay Senator Raffy Tulfo? Okay? Siguro kaya siya napapansin, partner, kasi siya yung nakikita. 'Di ba? Sabi nila, hindi mo naman nakikita si Senator, si Senator Lito Lapid. Oo. Hindi mo nakikita si Senator si Bong Revilla. Actually, nakikita ko si Senator Bong Revilla sa mga poster, nagkalat na. Kalat na yan, ha? Hindi, pinopromote niya yung partner, yung kanyang sitcom. Naku, partner, dati naman siya nagkakaroon ng sitcom, hindi naman nakaano yan. Bawat kanto. Hindi naman kanto pala. Siguro, kada ikalawang poste o ikatlong poste meron. Pero sitcom naman yung partner eh. O even if, in time for the election, advance. Di naman niya ginawa before yan, di ba? Meron naman siya ibang palabas, di naman siya nagganyan. Pero ang tanong, yung sitcom ba niya doon ay co-produce or block time? Hindi ko alam, partner. But, ang tanong ko, mga ka-UB, ito bang sitcom kasi hindi ko na napapanood, tuwing Sabado ba to? Yeah, tuwing Sabado. Okay. So ngayon, kung tuwing Sabado to, syempre parang ang hirap niyang punahin kung Sabado ang labas. Tsaka, ano naman yun, Ibig sabihin na yun. So, ito ay recorded. Tape. So, in other words, hindi natin alam kung tinitape ba to during yung kanyang working hours para sa Senado. Yung kanyang pasok sa Senado. So, since hindi natin nakikita yung galaw niya, hindi talaga natin siya mapapansin. Si Senator Lito Lapid ba, may palabas pa rin ba to? Meron pa rin ba to? Meron pa rin ba? Sa Quiapo, Batang? Batang Quiapo. Parang nandun pa atas. Quiapo, Batang? Meron ba? Quiapo ba? Nandun pa rin ba siya? Oh, well, anyway, kung meron, still, ganun pa rin. Same with Senator Bong Revilla. Kahit gabi-gabi to pinapalabas, hindi natin kasi nakikitang live. So that makes the difference. Okay. Sa ginagawa ni Senator Raffy Tulfo na live, na nakikita ng tao. Siguro kung yun, halimbawa, di ba may palabas na siya, parang alam nyo mga ka-UB, parang hindi na siya naaalis sa TV. Mula Lunes hanggang Linggo. Nandun siya. Oo, kasi meron siyang Sabado, meron rin yata siyang Sabado, meron rin siyang Linggo. Talagang ang Channel 5, talagang to the max pag-expose sa kanya. So pero anyway, hindi naman pa naman siya tatakbo, di ba? Oo. Kasi midterm pa lang elections, hindi pa naman siya tatakbo, di ba? So, sa atin lang, yung Sabado-Linggo niya, kung tape naman to, talaga hindi yan mapupuna. Okay lang yan, di ba? Ang nangyayari kasi, siguro, kaya napupuna siya, ang dami-daming hearing, ang dami-daming senador na nagtatrabaho, nag-hearing, partner. Tapos makikita mo siya ng Tuesday sa kanong Wednesday, kanina. Kahapon. Diba mga ka-UB? Nasa RTIA. Bakit dumadaan din muna partner, siya? nagpo-program siya pero baka sumisilip siya ng saglit sa kanyang opisina. Sa Senado. May hearing nga Kanina. Na dapat sana nandoon siya. Ng committee na yun. Tungkol saan yung hearing? Tungkol dun sa social justice. Well, anyway, ito naman partner, wala namang problema kung mag-absent siya. Diba? Walang problema kung mag-absent siya. Pero kung hindi sana siya nakikita na iba yung ginagawa niya. Yun lang yung problema, partner. Kasi, di ba, pinag-usapan natin to before. Monday, Tuesday, Wednesday, sabi niya sa Senado siya. Nakikinita mo ba yung sarili mo na iiwan ng Senado for a different position in government? I don't think so. Why not? Happy ako sa pagiging isang senador. Nagagawa ko yung gusto ko. Kasi Monday to Wednesday, sa Senado, and then Thursday and Friday, dito ko sa radyo. Okay na yun? Kompleto na yun. Kompleto recados na yun. Pero ngayon, Monday, Tuesday, Wednesday, nasa RTIA ka. Samantalang yung iba mong kasama na senador, nandoon, nagtatrabaho, nagkakaroon ng hearing, ginagampanan ang kanilang trabaho bilang senador. Ikaw naman, ginagampanan mo ang iyong trabaho bilang broadcaster. Kasi meron tong, may session to may plenary session to, partner.
Thursdays, Fridays, pwede mag-hearing, pero sabi niya, sa RTIA siya. So, ang ganda nang iniisip niyang schedule, di ba? Although, syempre, ang Thursday and Friday, alam naman natin is, may trabaho pa rin ng Senado dyan. Wala nga lang plenary session. Di ba? Wala lang sa ganon. So, pero ito lately, kahit yata noong April 2 and April 3, magkasunod, Tuesday, Wednesday, kasi nga ngayon, napupuna kasi siya ng ibang tao na ba't nasa RTIA ka, yung ibang mga kasamahan mo, baka hindi nagkatrabaho sa Senado. Baka hindi naman siguro, partner, ganun ka importante. Oo, at hindi siguro, hindi na siya kailangan dun sa hearing at yung mismong mga, yung ano lang, partner, yung chairman ng committee na yun. So ano na ngayon siya? Oo. Broadcaster ba siya? Broadcaster ba siya o senador pa siya? Senador pa rin. Na broadcaster? Na broadcaster. Ba't na pagsasabay? Oo. Kasi ang sa batas naman, hindi ka po pwede magiging ang tawag doon na hindi ka po pwedeng gumawa ng dalawang ano lang sa parehong sa gobyerno. Pero kung public service, pero doon naman sa iyong private partner, private company mo? Private company, pwede 'yon. Pwedeng? Pwedeng gawin mo pa rin 'yon. Pero syempre, not during your Yes. During your working hours, 'di ba? Di naman yung tututulan, partner. Pero ang ko diyan, ang tanong ko, sa Senado ba, kailangan bang 8 hours ka Monday to Friday nandyan? Partner, kung may maitutulong ka bilang mambabatas at Kasi, kailangan kang bumalangkas ng batas, bakit mo naman naaagawin yung oras na yun na sana pang sa Senado at pupunta ka naman sa private company mo para mag-broadcast? Diba, partner? Oras yun na supposed to be nag-aaral ka. Sino bang gumagawa ng batas? Definitely mukhang mga sa tulong ng mga lawyers. So dapat sa akin, kung meron siyang gagawing batas aralin niya talaga lahat. Lahat, pati definition yan. Hindi yung ipapaubaya mo sa assistant mo, tapos pag nag-interpellation, yung parang assistant mo ang sasagot for you. Dahil hindi mo ma-explain. So hindi pwede ganun. Diba? Yun lang yung sa akin, diba? Kasi pinangako naman niya, partner, bago siya nahalal, na pag naging senador siya, ibibigay niya ang 200% niyang pagiging senador. Anong klaseng senador ka ngayon pag ikaw ay umupo na? Kabayan, ako po isang magiging napakasipag na senador. Sabi ko nga sa mga naparang interviews ko, kung sa ngayon po bilang isang private citizen at broadcaster, public servant, at 100% rate po yung aking pagtatrabaho. Kapag ako po naging senador, gagawin ko po yan 200%. Dahil nga po, iba ng labanan ngayon sapagkat ako po iswelduhan na ng taong bayan. So I will make sure na yung pinapasweldo sa akin ay worth it. Nasaan na yung 200% na serbisyong ipinangako mo? 200% na serbisyo bilang senador. At kung wala ka naman sa RTIA, sasabihin ng iyong mga kasamahan na ikaw ay nagmamonitor o kaya na may nakikinig. Di habang ikaw ay nasa Senado at nakikinig ka o nagmamonitor ka sa RTIA, hindi pa rin 200% yung serbisyong ibinibigay mo bilang senador. Nahahati pa rin bilang senador at bilang broadcaster habang working hours dyan sa Senado. Nakikinig po si Senator Raffy. Kailangan niya po ng exact, kailangan niya po ng, opo. Alam niyo naman yung kalagayan namin sa pangarap po. Kailangan, sir, Pinag-negotiate na po kami doon. opo, sir, kailangan po natin ng exact date at kung ano po ang maipapangako or ano po yung masasabi niyo pong solusyon. Hindi na nga siya 100% as senador So, nawala na yung 200. Bilang taga-gobyerno, mahihaya naman sila. Yung senador nga, nagtatrabaho. Dapat sila din magtrabaho dahil pare-pareho kami pinasasahuran ng taong bayan. Diba? Baka nakikita din yan na marami din Marami na nakakita. Ang kailangan ng kanyang tulong, ng kanyang serbisyo naman doon sa kanyang ibang profesyon bilang broadcaster. Pero bawal yun, partner Bawal. Na bawal yung practice mo yung profession mo. Plan na pag in conflict of your interest. May conflict na of interest. So yung schedule ng Senado, nasasalpok sa profession mo, conflict yun. Diba? May conflict
Sabi ko kung Sabado, Linggo, walang magko-conflict masyado, hindi mapapansin yun. Nakikita naman din natin si Senator sa mga hearing. Siguro ito lang na itong mga nakarang araw. So ano nga ang pipiliin niya? Broadcaster ba o senador? Diba? Ang sa akin lang, basa ko mga kayubi, bago tayo pumunta kay Senator Bongji. Ito yung nakikita ko. Since nakikita niya na, sabi niya, wala naman siyang pakialam sa survey, pero syempre masaya, di ba? Masaya naman ang taas sa survey mo para maging presidente ka. Sino ba naman hindi matutuwa kung balak mo naman. If ever magkakaroon ka ng balak, di ba, partner? Konti na lang yan, konting talo na lang yan, presidente ka na. Ito yung basa ko, di ba? Ang basa ko, mas marami kasing viewers, partner, sa RTIA kesa sa hearing sa Senado. Umaabot ng millions ang RTIA. Totoo So yan. in other words, Pag sa Senado, pag hindi ganun kainit ang issue, partner, Hindi, kahit nakalive sa social media, hindi ka kahit magalit ka na magalit dyan, hindi yan mapapanood lang lahat. Pero pag RTIA at ang mga issues mo very nagba-viral at medyo intriguing, ang exposure mo dyan, partner, sa mga millions of viewers mo, expose yung ginagawa mo. Kung tutulong ka, magre-resolba ka ng mga away pamilya, kita ng mas maraming viewers. So, expose ka. Alam na mo naman yung mga Pilipino, karamihan mga marites. Yes. Diba? So, pag expose ka, partner, masisikat ka. Oo. Diba? Ganun ba yun? Yun yung basa ko. Kasi, kaya, yun yung tingin ko na pwede niya maging dahilan. Kasi para sabihin mo natutulong ako sa RTIA, partner, natatapakan niya kasi yung obligasyon niya sa Senado. So, anong gagawin niya para matugunan niya o mabigyan niya ng solusyon yung mga pumupunta sa programa naman niya? Partner, una. Dadalhin niya sa hearing? Una ha, ito legal. Ituro mo sa pulis. Diba? Tulungan niyo to. Hindi, doon niya i-interviewin sa hearing, partner. Ito lang opinion to. Pwede naman din niya tanggapin, 'di ba? Kasi ito naman nadidiscuss ko na, kaya lang mukhang di ko alam kung may ginagawa na siyang paraan na legal para maayos, 'di ba? Partner, unang-una ang RTIA, sabi nga niya, is a foundation. So pag foundation 'yan na nakapangalan sa iyo, tapos nagko-conflict yung interest sa trabaho mo, you have to divest your shares. Ibig sabihin, dapat umalis ka na, pati yung ownership mo, Iwan mo na. I-dispose mo na yan. Diba? Katulad na nangyari kaya na partner. Diba? Yung kay Secretary Calida. Tama ba? Secretary siya? No. Ano bang position niya before? OSG. OSG. Bakit siya na kailangan mag-divest ng interest? Ba't kailangan niyang umalis sa Vigilant? Lahat halos ng government. Partner, may conflict of interest talaga kasi isang security agency yung hinahawakan. Security agency na? Na yun ang nabibid na kukuha ng government. So may conflict, di ba? Ngayon, kahit sinabi niya, nag-divest na siya ng interest sa mga negosyo niya. Hindi ko alam kung ano mga negosyo niya. Si DA Secretary, Laurel, tinanong siya, nag-divest na ako. Kasi di yun yung tama. Yun ang dapat itong si Senador Rapi Tulfo ay umalis na nga dyan sa kanyang programa. Kasi nga, isa siyang senador. Tapos, sa isang linggo, 3 beses lang pumapasok. Tapos, minsan, 2 beses na lang daw pumapasok ito sa 2 araw. Pumapasok sa Senado. Grabe naman yun, pinasahuran ng taong bayan. Tapos, ganon-ganon na lang yung gagawin ni Senador Rapi Tulfo. At nagyabang pa ito na 200% yung pagiging senador niya na maging masipag. Pero yung committee nga niya, mga kababayan, na yung Committee on Energy ay wala tayong naririnig na mga hearing nito. Parang mas lalo pa yatang tumataas yung presyo ng kuryente. Parang wala pakialam si Senador Rapi Tulfo. Ang kanyang talagang inaatupag itong kanyang programa, itong Rapi Tulfo in Action, dahil doon kumikita siya ng milyon-milyon. Tapos sa tingin ko lang ito yung talagang habol ni Senador Rapi Tulfo. Yung makakuha siya ng mga supporters, para nga puhunan yun sa darating na eleksyon. Huwag kayong maniwala na hindi ito tatakbong pagka-presidente. Ngayon lang sinasabi nito, pero pagdating
ng pag malapit na yung eleksyon saka ito magdeklara. Kasi nga kitang-kita naman natin kung ano na yung ginagawa nito sa Senado, ano, para talagang pamumulitika na minsan dahil masyado ng matapang, masyado ng namamahiya para yung ating mga kababayan na sumusuporta sa kanya ay talagang humahanga, lalong humahanga dahil matapang si Senador Rapi Tulfo. Kahit bastos yan pero matapang. Yun lang kayo na lang din yung bahalang humusga, no, sa mga Tulfonatics dyan. Yung mga Tulfonatics naman dyan, alam ko naman karamihan dyan ay puro mga marites. Kasi nga lalo pag away pamilya ay talagang milyon ang views dyan. Pero nga yung asawa ni Senador Rapi Tulfo na si Ma'am Jolie Lecop, talagang napakatindi ng mga ibinubunyag. Yun lang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, Shoutout kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Trabahador Mix Vlog, shoutout Kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout. Kay Ma'am Susan 786 Shoutout sa iyo, Ma'am Susan. At shoutout na rin kay Rick Stott. Shoutout na rin kay matagal na daw siyang nasuklam kay Senador Rapi Tulfo. Ay, komento niya ni Rick Stott, Shoutout na rin kay Pablio Yanis. Shoutout na rin kay Joel Isla. At shoutout kay Trabador Mix Vlog, Shoutout na rin kay Serapio Tautuan. Sa akala namin matino ka, yun pala ang totoong buhay mo. Umiwas ka, tiga lang basahin ko, umiwas ka sa pananagutan mo sa imong anak. Ang galing, akala namin kung sino kang magaling. Yun ang yan ang komento ni Serapio Tautuan. Yan lang dito lang muna, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat, God bless bawat isa sa atin.